paalala para dito sa mga kababayan nating Pilipina na merong anak sa asawa nilang foreigner or APAM, yung tinatawag na APAM. Pero usually pagka asawa na, dinidisregard yung salitang APAM. Halimbawa, ikaw ay nakapag-asawa ng foreigner and then nagkaanak ka doon sa foreigner, wag niyong babaliwalain yung bansang Pilipinas. Yung regulasyon ng ating immigration dito. Yung batas ng immigration ng Pilipinas, wag niyong babaliwalain. Kasi sa tagal kong consultant, ang dami nang inilapit sa akin na ganyan. Ang isang nakakatakot kasi pagka yung binaliwala nyo yan and then lumipas yung maraming taon, baka magmulta kayo ng napakalaki. Kung minamalas-malas milyon ang pwedeng penalty dyan. Ano ba yung sinasabi ko, kung medyo naguguluhan pa kayo? Halimbawa, marami kasing inilapit sa akin nagkaanak, foreigner ang tatay. Huwag na tayong lumayo. Yung isang na-i-video ko na to, na-i-post ko na to, na ina-allowed naman niya, iniwan siya ang mother niya nakatira sa Japan, ang tatay niya Hapon, iniwan siya ng mother niya dito sa mga lolo't lola niya, 2 months old pa lang siya. Pero Japanese passport siya. Japanese citizen siya. Pero Pinay yung nanay So binaliwala. Lumaki siya rito, nag-aral siya rito, salita niya Pilipino, ang itsura niya Pilipino, kilos, kulturang nakalakihan niya Pilipino. Pero ang naging ending, nung pagka-graduate niya, hindi niya makuha yung diploma kasi inihingan siya ng birth certificate. Fast forward natin, ang naging ending nito, na-deport siya papuntang Japan. Pero ito yung pinagdaanan niya. Nung gagraduate na siya, Of course, kinakailangan sa school yung birth certificate. Punta siya ng PSA. Wala siyang record. And then, napilitan siyang, unfortunately, itong mag-ina na to, hindi sila in good terms, Pero napilitan siyang tawagan yung kanyang mother sa Japan. Pinadala naman siya ng dokumento. Kaya nga lang, ang pinadala sa kanya, Japanese passport. Sa madaling salita, kumpirmado, hindi siya Pilipino. Siya'y alien dito sa ating bansa. Although, lumaki siya rito, Pilipino siya sa isip, salita, at pati sa dugo, Pilipino siya. Ang problema, hindi siya nirehistro rito sa atin bilang Pilipino. Na sana yon nung iniwan siya rito, Japanese passport yung hawak niya, inirehistro siya sa atin sa immigration or kung anumang legal process na dapat gawin dito para siya ay maging Pilipino or I believe maging dual citizen man lang sana, para hindi siya magka-problema. Ano ending nun? Siya'y na blacklist dito sa Pilipinas. Consider blacklist agad siya. I believe ganun na nangyari. Ayon sa kwento niya yun, Kung merong nakakaalam dito ng pangyayari, pwede niyong i-message sa akin, Pero I believe na blacklist siya kasi for more than 25 years o almost 25 years, illegal siya rito, alien siya rito. Dineport siya. Ito, ang talagang ending, dineport siya. Nasa Japan siya ngayon. Grabe ang culture shock. Hindi siya marunong mag-Nihongo. Halos wala siyang kamag-anak doon. Iyak ng iyak sa akin to Paano siya makakabalik ng Pilipinas? Walang way Kahit man lang turista, bilang turista, hapon siya, magtutur siya sa Japan. Hindi siya makakalabas ng Pilipinas. Why? Deported siya. Kinakailangan niya magbayad ng penalty. Magkano yung penalty? Oh my God. Umaabot ng almost 1 million $500,000 or
Naka-blacklist pa siya. Actually, pag naka-blacklist ka sa DOJ, ang hirap Kaya grabe. Kaya paalala to doon sa mga magulang, Hindi lang yan nagsosolo, marami pang inilapit sa akin. May isa pa akong sample, European naman. Ganun din, iniwan din yung anak dito, halos 15 years na. Ngayon, malaki na yung bata. Andito pa rin, I believe, Hindi ko na alam yung pinaka-update niyan Pero, pwede ring ma-deport yun kasi European siya, wala siyang Philippine passport. Kaya paalala lang sana doon sa mga Pinay na may anak sa foreigner, at iiwan nyo rito sa lolo't lola, wag na wag nyong kalilimutang irehistro bilang Pilipino yung bata na naandito sa Pilipinas. To avoid ng napakalaking problema pagdating ng araw. Isang problema dyan, na real talk tayo. Wala sa ruling, pero real talk tayo. Halimbawa, ang nag-alaga, yung lolo't lola, hindi ko na ilalayo. Halimbawa, sa akin lumaki yung bata. Of course, mahal na mahal mo yung bata. Diba? Lumaki sa'yo. And then, biglang, i-deport ng bansang Pilipinas yung bata na hindi na makakabalik. Kung Europe yun, Diyos ko, ang sakit sa dibdib nun. Yung bata, ihiwalay sa'yo, hindi mo na siya makikita. Unless mayaman ka, kaya mo magpabalik-balik. Pero kahit na, di ba, yung dapat kasama mo yung bata rito, biglang ihiwalay sa'yo, i-deport. Why? Kasi alien yan. At hindi makabalik ng Pilipinas dahil kinakailangan magbayad ng napakalaking halaga. Ngayon, kung meron kang milyones, milyonaryo ka, palagay ko walang problema. Bayad ka lang sa atin sa yung legal na pagbabayad, yung legal na penalty na I believe napakalaki, 100,000 or halos milyon. Depende doon sa tagal ng pag-i-stay ng bata rito, Kaya, again, paalala sa mga magulang na may anak sa foreigner at iiwan nyo rito sa Pilipinas, lalo sa lolo't lola, please lang, iparehistro nyo sa atin sa Pilipinas. Ganun. Kasimple yun.